Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa aking channel. Ako nga pala si Nilo ng Nilix TV. Ang video natin ngayon ay tungkol sa Sansevieria leaf cutting propagation. At ang i-share ko sa inyo guys ay itong mga successful leaf cutting propagation na nagawa ko na. Tulad ng isang ito na nandito sa lamisa. Ayan. So ito siya guys. Mula sa isang dahon ng Sansevieria ay nagkaroon siya na napakaraming usbong. Yan. Sansevieria o mas kilala natin ito sa tawag na snake plant. Sa probinsya namin, ang tawag namin dito ay ispa-espada. Dahil na rin siguro sa hugis nito na parang espada. Naalala ko nung bata ko ay ginagawa ko itong laruan bilang ispa-espada. Ang Sansevieria ay native sa Africa. Ngunit ito ay naging tanyag bilang isang houseplant. Hindi lang basta karaniwang houseplant ang snake plant dahil may kakayahan ito na mag-purify ng hangin sa loob ng ating bahay. Kaya naman napakainam na maglagay tayo ng halamang ito sa loob ng ating bahay o sa ating mga kwarto. Alam nyo ba guys, maraming variety pala ang halaman na ito. Sa kabuuan, mayroong higit sa 70 varieties ang Sansevieria o snake plant. Meron akong mga ilan-ilan pa lang na nandito. Kagaya nitong hawak ko. Ito ay moonshine. Ayan. Ito ay offset ng aking mother plant. At dito siya galing, yung nandito. Ayan. Ito yung moonshine ko na mother plant. At meron ng panibagong tumutubo. Ayan, ito yon. Isang ito ay Zeylanica. Ayan. Ito ay Sansevieria sayuri, or kilala natin sa tawag na Metallica. Ito naman ay Laurentii. So, malit lang siya kasi nasa malit lang din siya na planters o pot. So, yan. Kaya malit din siya. Pero ito ay Sansevieria trispeciata Laurentii. Yan. So, ito rin. Yan. Ito ay mga baby pa kaya maliliit pa lang. Yan. Sansevieria Laurentii. So, meron din ako dito na dwarf. Ito yun. Tingin ko ito ay golden honey eye. Ayan. Meron din ditong wheelpin or Sansevieria masoniana. Ayan. Ito siya. Ayan. Meron din ditong fernwood. Ito. Maliit lang kasi ito ay offset na na-propagate ko na, na-transfer ko na sa pot na yan. At dito siya galing sa mother plant ko na ito. Ito ay fernwood. Ayan. Meron din ako ditong Sansevieria obresiana or obresiana. Ayan. Ito siya. Ito ay na-propagate ko na rin na galing dito sa isang ito, sa mother plant ko na ito. So, ayan lamang guys yung mga variety ng mga snake plant na meron ako dito. Sana ay madagdagan pa ang mga ito. Ayan guys, kinuha ko lang itong mga snake plant na napropagate ko na through cuttings. Nabanggit ko kanina nang isi-share ko sa inyo ay itong mga napropagate ko na snake plant through leaf cutting propagation. Ito yung mga yung mga nandito. Yan. Ang mga ito guys ay Sansevieria leaf cuttings. Ang isang ito ay Sansevieria Metallica na meron ng umusbong. At narito rin yung mga iba na binuksan ko mula sa pagkakatanim ko dito sa maliit na paso. Tingnan nyo guys, napakarami nilang mga ugat. At lahat ng cuttings na ito ay meron ng mga usbong. At ang isang ito ay isang pirasong dahon lang ng Sansevieria obresiana na napakarami niyang mga usbong. Ito naman ay Sansevieria cylindrica cuttings na meron na ring mga ugat. Ang isang ito ay Sansevieria fernwood mikado na meron na ring mga ugat tsaka usbong na napropagate ko mula sa tubig. Ito ay Sansevieria Zeylanica na nagkaroon ng dalawang mga usbong. Sansevieria Zeylanica rin ang isang ito, ngunit ito ay through water propagation. Yan, nagkaroon na ng mga ugat tsaka usbong. Maliban sa mga leaf cutting propagation na nandito sa lamisang ito,
ay meron din dito mga na-propagate ko na through division. Kagaya nitong isang to, Moonshine, itong Roxburghiana. Ang Sansevieria propagation through division ay madali at pinakamahusay. Ngunit ang Sansevieria leaf cutting propagation ay challenging at exciting. Ang snake plant leaf cutting propagation ay mabagal at matagal. Umaabot ng 2 to 3 months bago ito magkaroon ng mga ugat. At 3 to 4 months naman bago ito magkaroon ng mga usbong. So ganun katagal guys bago magkaroon ng mga ugat at saka mga usbong pag nag-propagate tayo ng mga dahon ng snake plant. Pero depende pa rin yan sa bawat variety ng ating snake plant. Tulad na lang ng mga na-propagate ko na nandito, June 30 nang i-propagate ko itong mga dahon ng Sansevieria metallica at saka itong Sansevieria cylindrica. At ngayon ay nasa buwan na tayo ng September. At noong September 16 ay tinanggal ko sila mula sa pagkakatanim dito sa paso kung saan ko sila tinanim para i-check at makita kung ito ay nagkaroon nga ng ugat at saka mga usbong. At hindi naman ako nabigo nung binuksan ko ang mga ito. So, ayan. Kung makikita nyo naman napakarami niyang ugat at saka mga usbong. Almost 3 months bago sila magkaroon ng mga ugat. Ganon katagal guys yung leaf cutting propagation. Mabagal, matagal, pero sulit ang paghihintay natin. Lalo na pag nakikita natin yung mga na-propagate natin na dahon ay meron na mga ugat at saka mga usbong. Nakakatuwa guys at masaya tayo kapag successful yung propagation na ginawa natin. Kung gusto nyo makita kung paano ko ginawa ang mga successful leaf cutting propagation na ito, ay panoorin natin ito. Dito sa Sansevieria leaf cutting propagation, ay kumuha tayo ng matured na dahon ng ating Sansevieria. Tulad nitong kinuha ko, ito ay matured na dahon ng aking Sansevieria metallica. Pagkatapos ay putol-putulin natin ito. Depende kung ilang putol yung gusto nyong gawin sa isang dahon. Ang gagawin ko dito sa unang dahon ay gagawin kong 4 na putol. Maliliit lang na paso yung mga gagamitin ko dito guys, na mayroong maraming mga butas para sa magandang paugusan ng tubig. Mas maliliit na pot, mas kukunti ang lupa, mas maiiwasan ang pagbulok ng mga cuttings. Ang medium na ginamit ko dito ay pinaghalong 60% na rice hull, 20% na carbonized rice hull, at 20% na loam soil. Hinati ko sa 5 piraso ang pangalawang dahon. Tandaan kung saan yung ilalim at ibabaw ng cuttings natin para hindi magkabaliktad pag ito itatanim na natin. At pinagsama-sama ko rin ito dito sa maliit na paso, katulad ng ginawa ko sa nauna. Ito na ang ating Sansevieria metallica leaf cutting propagation. So ganito lang kadali guys mag-propagate ng ating mga dahon. Pagkatapos na maitanim ang mga cuttings, ito ay diligan. Ang Sansevieria cylindrica naman ang susunod nating i-propagate. Ang isang pirasong cylindrica na ito ay nahingi ko lang sa kapitbahay. Nag-iisa lang ito kaya nag-decide ako na i-propagate ito. Pinutol-putol ko ito at nakagawa ako ng 8 pirasong cuttings. Dito sa maliliit na paso ko rin itatanim itong mga cylindrica cuttings. Ganun pa rin yung gagamitin ko na medium dito. Kung ano yung ginamit ko kanina sa Sansevieria metallica leaf cutting propagation, ay ganun din yung medium na gagamitin ko dito.
Pagkatapos natin itong maitanim ay diligan din natin ito. Ilagay natin ang mga ito sa lugar na hindi sila nagagalaw. Ito na guys, ngayon ay September 16, 2021. At ito na yung Sansevieria Metallica Leaf Cutting Propagation natin. Kitang-kita na meron na silang mga ugat. Tanggalin ko lang ang mga cuttings na ito dito sa paso para makita natin kung meron na rin itong mga usbong. Kumuha ako ng palanggana na may tubig, panghugas sa mga cuttings na ito para matanggal yung mga lupa at makita natin kung gaano karami yung mga ugat at yung mga usbong. Wow! Ang daming naging ugat ng cuttings na ito. At meron na rin itong mga usbong, guys. Wow! Nakakatuwa guys dahil lahat ng cuttings na itinanim natin dito sa maliit na paso ay nagkaroon ng mga ugat at mga usbong. As in lahat guys. Tingnan naman natin itong Sansevieria cylindrica cuttings kung mayroon ng mga ugat. Ayun, may lumalabas na ring mga ugat. Ugat pa lang guys yung mga lumabas dito sa cylindrica cuttings. Bali wala pang usbong at kung inyong makikita yung mga ugat ay iilan-ilan pa lang. Itong isang cuttings na may rhizomes ay hindi man lang nagkaroon ng ugat. So ganyan siya kabagal. Ngunit itong isang cuttings na ito, yung pinakadulo ay mas marami yung kanyang naging mga ugat kaysa sa mga ibang cuttings na cylindrica. Ipapakita ko na rin sa inyo guys itong mga naging usbong ng isang dahon na Sansevieria obriziana. Napakarami nitong usbong guys. Kung inyong mapapansin ay medyo malalaki na rin. Dahil nasa 6 months na ito mula nung napropagate ko ang dahon ng obriziana na ito. Tingnan nyo guys yung iisang dahon na yan. Napakarami niyang naging mga usbong. Maaari pala talagang mangyari na magkaroon ng napakaraming mga usbong ang iisang dahon ng isang snake plant. So ayan guys, kung gusto nyo dumami ang inyong mga snake plant ay simulan nyo na mag-propagate mula sa dahon ng inyong mga snake plant. Tapos na ito guys, maraming salamat at nandiyan pa rin kayo. Kapag nagustuhan nyo ang video na ito, ay paki-thumbs up naman dyan. At mag-subscribe na rin po kayo kapag hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel na ito. Paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na aking i-upload sa channel na ito. Gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa channel na ito. Pasensya na kayo guys dahil mayroon ng ads ang bawat video na mapapanood ninyo sa channel na ito. Sana ay panoorin nyo pa rin ito. At sana ay patuloy nyo pa rin akong suportahan sa pamamagitan ng hindi pag-skip sa mga ads. Maraming salamat. Happy planting and God bless you all. Naalala ko nung bata ko ay ginagawa ko itong laruan bilang espada. Yan, totoo yan.
Yung itsura nito ay parang espada kaya